Bayanihan News. Tinig ng bayan, serbisyo ng bayan. Kasama ng bayan sa hirap at ginawa. Bayanihan News, kagapay ng masa. Narito ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Militar nanindigan, hindi bibitaw sa suporta sa Pangulo sa gitna ng isyu ng flood control projects. Black Friday protest, 13 kilos protesta sa Metro Manila, panawagan kontra korupsyon. China muling nagbabala sa Pilipinas kaugnay na aktibidad sa South China Sea. Love bus muling binuhay, libreng sakay malaking tulong sa mga commuters. Bayanihan News, tinig ng katotohanan, serbisyo ng bayan. Puro balitang detalyado at serbisyong totoo. Tunay na kakampi ng lalawigan mo. Puro at saktong balitang ito. Magandang araw bayan! Narito na naman kami upang ihatid ang mga pinakamainit ng balita na nangganap ngayon. Ika-13 ng Setyembre, taon 2025. Kasama ninyo ako, si Maisie Ambarosa at mga karadyo nating sina Jemima Pabuaya, Jean Rica Santa Ana, Cariel Montemayor at John Ninyo Deniega. Huwag na nating patagilin. Simulan natin ang ating ulat pabansa mula kang Cariel Montemayor. Maraming salamat, Maisie. Mainit na usapin pa rin ang kontrobersya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Sa gitna ng mga alegasyon ng anomalya, nanindigan ang sandatahang lakas ng Pilipinas at Department of Defense na hindi sila bibitiw ng suporta sa Pangulo. Ayon sa AFP Chief of Staff, non-partisan, ang militar at tungkulin nilang ipagtanggol ang bansa, hindi makisali sa politika. Sinabi rin nilang hindi dapat gawing kasangkapan ang mga sundalo sa mga away ng mga politiko. Samantala, patuloy ang pagsisiyasat ng Senado at iba pang ahensya hinggil sa umano'y overpricing at kakulangan sa kalidad ng ilang flood control projects. Tinatayang aabot sa bilyon-bilyong piso ang pondo na maaaring nasayang kung mapatutunayang may katiwalian. Salamat, Cariel. Ngayon naman alamin natin ang sitwasyon sa lansangan at kilos protesta mula kay Jean Rica. Oo, Maisie, kahapon nagsagawa ng Black Friday protest ang iba't ibang grupo sa Metro Manila. Ayon sa tala ng PNP, umabot sa 13 rally ang sinagawa sa iba't ibang lugar kabilang ng EDSA Shrine. Pinangunahan ng grupong akbang ng maisog ang protesta, dala ang panawagang tama na ang korupsyon, panagutin ang dapat managot. Sumama rin ang mga estudyante mula sa University of the Philippines at ilang pribadong universidad na nagsagawa ng walkout bilang pagkikaisa sa panawagan ng transparency at sapat na pondo para sa edukasyon. Ayon sa mga organizer, hindi sila titigil hanggat walang malinaw na aksyon mula sa pamahalaan. Giit nila ang pundong dapat sanay para sa kaligtasan ng taong bayan ay hindi dapat mapunta sa bulsa ng iilan. Matindi talaga ang tensyon dito sa loob ng bansa. Pero, kamusta naman ang ating ugnayan sa ibang bansa? Narito si Jemima Pabuaya para sa Balitang Internasyonal. Salamat, Maisie. Kahapon naglabas ng pahayag ang Southern Theater Command ng China laban sa Pilipinas. Ayon sa kanila, dapat iwasan ng Pilipinas ang mga kilos na may tuturing provocative acts sa South China Sea. Tinukoy nila ang ilang aktibidad ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal. Ayon pa sa ulat, plano ng China na ideklara itong Marine Nature Reserve, ngunit kinundina ito ng pamahalaan ng Pilipinas at sinabing malinaw itong paglabag sa soberanya at karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, hindi papayag ang Pilipinas na basta na lamang kukunin ng ibang bansa ang bahagi ng ating karagatan. Giit nila, malinaw na pabor sa Pilipinas ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong taong 2016 at iyon ay dapat igalang. Maraming salamat, Jemima. Ngayon naman para sa reaksyon ng publiko at ilang positibong balita mula sa komunidad. Narito si John Ninyo Deniega. Magandang araw, Maisie.
Sa gitna ng kontrobersya at protesta, may mga ordinaryong mamamayan na nagsalita. Ayon kay Mang Ramon, isang jeepney driver sa Quezon City, sana raw ay maayos agad ang proyektong ito. Kasi kami ang unang nababaha kapag walang matinong flood control. Samantala, magandang balita rin para sa mga mananakay. Muling binuhay ni Pangulong Marcos Jr. ang Love Bus Project. Libre ang sakay sa ilang ruta, kabilang ang Quezon City hanggang Makati. Ang proyekto ay may malayong maibsan ang trapiko at makatulong sa commuters na hirap sa pamasahe. Ayon sa mga estudyanteng sumakay kahapon, malaking tulong ang libreng sakay lalo na ngayong pasukan. Ito raw ay simbolo ng pag-asa na may konkretong solusyon pa rin sa mga problema sa transportasyon. Salamat ninyo at yan po nagtatapos ang ating mga balita para sa araw na ito. Mga karadyo mula sa pabansang isyu ng flood control projects, kilos masasalangsangan, tension sa West Philippine Sea at reaction ng mga ordinaryong Pilipino. Malinaw na lahat tayo ay may papel para mapanatilig tapat at malinis ang pamahalaan. Ako si Maisie Mambarosa, kasama sina Jemima Pabaya, Jean Rica Santa Ana, Karel Montemayor, John Nino Deniega, nagsasabing, Tinig ng katotohanan, serbisyo ng bayan. Dito lamang sa Bayanihan News!